Nandito na naman tayo para sa tutorial video kung ito about sa kung paano mapagana ang sensor remote na nagmumula sa isang split type aircon na brand na Panasonic. So Panasonic brand to. Ayan. Panasonic brand. Okay. Ang issue nito is ayaw gumana ang remote. Kahit gumagamit na tayo ng original ng remote na Panasonic. At gumamit na rin tayo ng universal. So, doon natin nalaman na may problema ito sa sensor. Ito yung prospect natin. Ito yung sensor, nakakabit pa, hindi ko pa tinatanggal. Gusto ko muna ipakita sa inyo na hindi talaga siya gumagana. Sasaksak ko muna siya, no? Okay, ipa-plug ko siya. Opya. Ayan, nakasaksak na yan. Ayan, maangat na siya. Okay. Ayan. Sasara. Ayan, sumara na. So, pipindutin natin tong sensor remote na ito kung gagana. Okay, ayaw talaga on, off. So, malinaw na talagang ayaw pa rin kahit na ito na yung brand na ginagamit natin, Panasonic. So, off natin. Ayaw talaga naka-off na yan. Subukan naman natin yung universal. On, off. Ayaw talaga. So, ibig sabihin, talagang not working about sa remote. Pero, nag-on yan pag pindot natin yung power dito. Meron kasing button yan, ayun i-on natin siya, no? Okay, pindutin ko. Yan. Okay, nag-ilaw siya, nag-on na siya. Yan, gumagana siya, So, working siya. Yan. Gumagana siya. Ayan na. Tumutunog. Yung fan, gumagana yung indoor fan. Manual mo nga lang, pero kailangan talaga gumana ang remote. So, patayin natin. Okay, namatay na siya. So, malinaw na yung may problema nito, yung pinaka-sensor. Kasi good naman tong mga remote na ginagamit natin. So, kung i-voltage reading natin to, kung titignan at susuriin, may supply naman. Ito, analog na lang gagamitin ko. Ito yung ground, ito yung positive. Ayan gumagana. Ibig sabihin, may supply ang sensor. Ito yung IR niya, meron din. Pero hindi siya gumagana. Ayan Sa aking pagkakapalagay sa ganito, pag ino-on natin ang remote, nagpa-pulse tong IR para siyang gumaganon kung naka-tester ka, gumagamit ka ng tester sa analog, gaganon-ganon yan Subukan natin ito yung remote, ground natin. Siya na, medyo to. One hand tayo dito, hama pa natin sa remote. Tumudulas. Ito yung IR. Okay, pumapalo siya. I-on ko siya sa remote. Wala Wala kasing response. Wala Kahit anong gawin mong pindot, hindi gumagalaw yung range ng tester ko. Dapat to nagpa-pulse. Alam niyo po, sa ganitong pamamaraan na para malaman mong sira ang sensor,
pwede mo itong i-manual na susupplyan mo lang ng 5 volts, i-actual mo na lang kahit wala na sa board, tanggalin mo lang. Okay, pakikita ko sa inyo kung ano yung, paano yung ibig ko sabihin, no? Hugutin ko muna yung aircon. Ayan, nakatanggal na. Pakikita ko sa inyo kung paano siya nalalaman na sira to. Aalisin natin to. Pwede natin tanggalin na lang natin to sa circuit. Yan. Para hindi tayo mahirapan. Double printed to kaya medyo mahirap baklasin. Ayan, natanggal na natin, no? So, ito yung sensor remote niya sa split type aircon na Panasonic brand. So, ang gagawin lang naman natin dito, supplyan lang natin to ng 5 volts kahit gumamit lang tayo ng charger or charger ng cellphone. Papakinabangan nyo pa yung gamit yung charger ng cellphone nyo sa cellphone nyo. Ayan, litawan nyo lang siya ng ganitong wire na paghihinangan na 5 volts output. So, bago nyo ikabit to, tuntunin nyo muna kung saan yung input o ground at saka IR nya. Punin nyo yung board, titignan nyo saan dito yung ground. Tulad nito, ito yung ground nya. Yan. Yan yung ground, ito yung B+. Ito yung IR. Igaganto nyo lang yan. So, malinaw na ito yung ground. Ito yung positive input ng 5 volts. Ito naman yung IR. So, hinangan natin to. Kakabit natin tong supply na 5 volts dito. Ito yung munang positive ang kabit natin. Ayaw matunaw Teka lang. Okay, naikabit na natin yung 5 volts input. Ito naman yung ground. Ayan. So, naikabit na natin siya, no? Nagamit na lang tayo ng digital para makita ninyo muna yung supply niya. 5 volts. Medyo maliwanag yung background kaya ang gagawin natin sa side natin. Ayan, para makita ninyo. Okay. So, ang gagawin natin, saksak muna natin yung charger para gumana kaagad yung supply ng 5 volts. Okay, nakasaksak na siya, no? Ayan. So, ito yung IR niya. So, testerin natin yung output. Ito yung negative, positive. So, ayan, may 5 volts. Ito yung IR output niya. 5 volts din. So, ganyan, nakita nyo, 5 volts supply yung pumapasok, no? Ang gagawin natin dyan, patayin natin. Mag-a-analog naman tayo ngayon. Naka-rin sa 10 range. Ayan, analog yan. Ang gagawin naman natin, i-connect natin siya dito sa IR. Gulo ng wire siya. Ayan. Ito yung 5
5 volt supply. Ito yung IR. Dapat to, pag gagamit tayo ng remote dito eh. Manual lang natin. Ayan. Kukuha tayo ng remote ng Panasonic. Ito. Titingnan natin kung papalo magpapulse ang IR niya. Ayan. Turubukan natin. Tingnan nyo sa tester ko kung gagalaw. Okay, ayaw talaga. So malinaw na walang function. Subukan din natin yung universal. Ayaw pa rin. So malinaw na talagang not working. Dapat kasi ito magpa-pulse. So ipakikita ko sa inyo yung good naman na sensor. Pero yung i-testing nating sensor dito ay hindi niya compatible o hindi niya kaparehas ng data. Okay? Tatanggalin natin tong defective na sensor na to na galing sa split type Panasonic inverter Elron. So hindi ko pa hinuhugot to pero ingatan na lang natin mapagdikit, no? Tanggalin natin yung ground. Ayan. Ito yung depektibong sensor na hindi nagpa-pulse. At dito, gagamit naman tayo ng sensor. Kung mapapansin nyo na ito, itim, compared dito sa parang silver, magkaiba po ng data to at iba ang paan nito. Ang positive nito ay nasa gitna. Ito, ang positive nasa gitna. Ito naman, ang positive nito ay nasa gilid. Baligtad sila. Ito naman ang negative sa gitna. So, baligtad niya ng position niya, no? Basta yung nakabalok to IR to. Okay? So, susubukan natin ikabit dito yung negative sa gitna. Yan. Ito ngayon ang magiging negative, yung gitna. Kabaligtaran naman to ng nauna. Na original niya talagang supply. Yan. Kailangan maayos lang yung pagkahinang at hindi siya magkakadikit para maiwasan ang short circuit. Itong hinihinang-hinang kong ito ay hindi ko na hinuhugot. May supply ito na active, 5 volts. Mababa lang naman, pero ingat lang na mapagdikit. So ito naman yung magiging positive. Kabaligtaran naman ng kabila. Ang dati ang negative positive, ngayon naman ang mangyayari, ang negative ang gitna. Kasi magkaiba sila ng data. Pero sensor remote pa rin to. At parehas lang din namang sensor to. Bagamat magkaparehas na sensor, magkaiba lang ang paa o position ng yung B plus input niya. So ito yung magiging positive. Yan. Palit lang sila. So kung mapapansin niyo, ayan, naikabit na natin, no? Ang negative ang nasa gitna, ang positive sa side. So susubukan natin siyang testerin ng analog na lang. Ayan, tignan niyo yung tester ko. Ang negative ay nasa gitna. Ayan. Okay, pumalo. At ang IR supply niya ito sa labas. Ayan, pumalo. Okay. Ang gagawin natin, susubukan natin siyang gamitan ng tester para makita natin na nagpa-pulse siya. At doon, malalaman natin na talagang gumagana. Na kahit na hindi na nakakabit sa board, doon ay malalaman natin good. Malalaman natin good yung sensor. Okay? Pero itong sensor na ginagamit ko to ay pang Hanabishi. Kinuha ko to sa sensor ng Hanabishi na cooler. So ito na siya, no? Positive. Ayan na, pumapalo, no? Kaya ipoposition ko lang maayos na hindi siya naglulos. Ito. Ito yung Hanabishi na sensor niya. Na remote. Ayan, o. Titingnan nyo itong digital tester natin bagamat medyo malayo. Pero makikita nyo manggagalaw yan. Ayan, o. Ayan, o. Okay? So, pag pinindot mo yan, dapat yan nagpa-pulse.
Kahit hindi na nakakabit sa board. Ayan, kaya pindutin natin yung remote. Tingnan nyo. Ayan. Pindot natin yung remote ng Hanabishi na to dahil ito yung kanya, IR niya to. Subukan natin kung magpa-pulse. Ito na, yun ko na, no? Ayun, no? Gumalaw, di ba? Isa pa. Ayun, no? Gumalaw, oh. Isa pa. Ayun, no? Ayun, no? Sa power on niya, pumipitik siya, di ba? Pumipintig. Ibig sabihin, yan yung sensor ng Hanabishi. Pero ito kasi, pwede mo rin gamitin kahit ibang remote, the brand like Panasonic. Ayan. Magpa-pulse din yan. Meaning, working siya kahit sa ibang unit o ibang brand. Tingnan nyo, gagawin ko siya, i-on ko siya. Magpa-pulse siya. Ayan, no? Gumagalaw, di ba? Oh. Hindi katulad nung dito sa talagang original ng remote ng Panasonic, ayaw niyang mag-pulse. Meaning, sira talaga siya. Okay, tapos ito ring remote naman ng universal ng Panasonic. Ganon din siya, oh. Kaya nagpa-pulse din, di ba? Okay. So, malinaw na talagang sira yung sensor na to at gumagana lahat. Ibig sabihin, pwede natin gamitin ang sensor na to dito sa brand ng Panasonic split type inverter aircon. Dahil gumagana siya. Okay? And susubukan natin siyang ikabit dito sa board na to. Kahit hindi sila parehas ng mounting, itatry natin kung gagana. Ang ibig sabihin nito, pwede tayong gumamit ng ibang sensor kahit na hindi nga pa brand o ibang brand, hindi man siya aircon. Galing lang to sa Hanabishi cooler na pwede din natin itry pala. Subukan natin, no? Hugutin ko na muna yung charger at ikakabit natin dito sa board na to ang sensor na to at titignan natin kung gagana siya. Yan yung kaibahan nila. Yung isa kanina, ayaw mag-function kahit gumagamit na tayo ng mga remote na original at saka hindi. Na universal. Yan. So, subukan natin siyang ikabit dito. Dahil hindi sila parehas ng mounting, ibang position na lang ang paglalagayan natin. Igaganto na lang natin siya dahil ang negative ay nasa gitna at ang positive ay nasa labas. Itatry natin siyang i-connect muna dito pansamantala para makita lang natin kung gagana. Okay. Testo natin. Dito, pwede tayong gumamit talaga ng remote na sensor kahit na ibang brand. Kahit sa TV siguro pwede, depende. Basta nagpa-function o nagpa-pulse. Pag pinipindot mo sa remote, pwede yan. Huwag lang hindi. At may idea na tayo rito na pwede pala. Huwag lang tayong bumasi sa kailangan original na pyesa, match na pyesa. Dapat sa electronics, maging technique ka na may technique kang ganyan na pwede pala yun. Huwag tayong umaasa sa itinuturo sa school na kung ano yung pyesang pinalitan, yun din ang ibabalik. Ito namang mga option na ito, ginagawa lamang natin to para sa magawa lang ang gamit kung wala ka pang pyesa o wala kang available kaysa maghintay ang may-ari sa order mong pyesa kung paano kung matagal pa. Okay, nakakabit na natin, no? Tapos magwa-wiring na lang tayo ng maliit na wire para mai-connect natin siya. So, ito na lang ang gagamitin natin, maiksi lang. Wala na akong cutter, gunting na lang ito eh. So, okay. Hinang natin to. Ayan. Dito mo yan ikakabit sa IR niya. Ito, may IR yan. Ayan. Dito sa dulo yung nakabaloktot na wiring. Yun. Okay. Yan. Tapos ito yung bakante niya, dito may kukunik yan sa out, yung IR niya. Okay, itong ginagawa kong ito ay hindi niya compatible sensor, kaya ganito ang ginagawa natin. Pero hindi niya compatible, hindi gagana. Gumagana po yan. Ngayon, pag wala ka available na sensor na ganito, ang gagawin mo na lang, discard mo na kung paano position ikakabit mo
para gumana siya. Ayan. So, naikabit ko na siya, no? Ayan, no? Okay? So, yan yung, ano niya. Ganyan ang position niya, oh. Ayan, oh. Ito yung IR, yung may wiring. Ito naman yung ground nasa gitna. Ito yung positive sa labas. Kabaligtaran ng kabila. Okay, subukan natin, ano? Try natin ngayon, ikabit dito. Kung gagana siya. Ayan, ikabit na po natin, no? So, itry po natin siya ngayon. Okay, ito yung sensor niya. Ayan, o. Ayan. Sasaksak ko na yung aircon, no? Try ko ngayon. Ayan, nakasaksak na po yan, ano? Subukan mo natin tong remote ng Panasonic brand. I-on natin kung gagana. Ayun, tumunog, oh. Ay, nagko-close pa pala. Isa pa. Pero tumunog na siya. Ibig sabihin nagpa-function na siya. I-on natin, no? Ayan, oh. Umilaw, oh. Ibig sabihin, working na siya. Ayan, oh. Gumalaw. Papatayin ko siya, no? Ayan, oh. Ayan, namatay na. So, gumagana po. Ayan, dapat to, bababa to. Ayan na, oh. So, working na po yung unit. Gumamit lamang tayo ng different sensor. Bagamat different sensor, pero nag-work naman. So, susundan mo lang yung IR pulse niya o kung saan siya nagpapakita ng pulses, doon mo lang i-connect. Kahit magkaiba sila ng paa o data. Subukan naman natin yung universal. Ito yung universal, no? Yun natin. Okay, gumana rin, no? So, working na rin siya ngayon. Ayan, no? Gumagalaw. Ayan. Ayan, gumagana siya. So, yun lang, no? Patayin naman natin. Okay, nag-close na siya. Okay. So, yun lamang po. At ito po ang naging sira niya. At gumamit lamang tayo dito ng sensor ng Hanabishi remote. So, okay na po to at gagawin ko na ng paraan para mapasa-ayos ko tong position na to at pwede na tong magamit. Pwede ko to ilagay sa ibabaw, eh. Kasi may paa pa to. Pero ito wala. Tatlong paa lang. Meron siyang support yung pinakabakal. Pero madali na lang gawa ng paraan yan. So, okay, yun lamang po. At sana makatulong ng kahit konti ang tip na ito para sa inyo. Kahit pa paano may idea na kayo na pwede pala gamitin ang ibang sensor ng remote. Basta gayahin nyo lang yung ginagawa ko na gagamit lamang tayo ng charger na 5 volts. Direct to the point na lang. Huwag na kayo mag-connect sa may board nyo para wala nang madisgrasya dyan. Ngayon, pag nakita nyo na gumana siya, yun, pwede nyo na siyang i-connect. Ganun lang po. Okay? Hanggang dito lang ang video ko at maraming salamat. Sana may tutunan tayo kahit konti para kahit pa paano makagaang at makadagdag ng trabaho natin at in case lang na walang pyesa, meron tayong replacement. Okay? Thank you. Salamat sa panonood sa video ko.